Okay, good afternoon to everybody. I hope we're all ready na makinig na uli. So, yes, first, good afternoon. As always, bago tayo magsimula, let us say a short prayer. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this day of worship that you provided. We thank you that we are all, of course, well, that you have given us the health that we need, so that we are all gathered, so that we can all gather here and, of course, worship you, praise you, and, of course, once again, get to know your living word. We thank you, Father, for we know that the Holy Spirit is with all of us here right now, giving us the understanding and knowledge to absorb your living word and also the word, so that we may be able to share it with boldness. We thank you, Father, for the Holy Spirit that you have given us, and we thank you for your goodness and your grace and this truth that you have made available to all of us. We love you, Father. We honor you and we praise you. In Jesus' name, amen. Okay, so as always, tayo ay magtutuloy pa rin sa ating series na pinag-aaralan natin, of course, with Hebrews 11. So, once again, mapapatunayan na naman natin na sa very small part lang ng Bible, ang dami na nating mapipick up. So, what more kung mabasa natin yung buong Bible, di ba? So, alam naman natin lahat na Palm Sunday ngayon. So, actually, even yung phone ko ay ni-remind ako. I don't believe na kailangan pa nating maggawa ng message focusing on Palm Sunday, because we just need to focus on the word naman in general. Diba? So, enough na. Doon pa lang sa labas, marami na nakakalat na palaspas, sigurado. So, doon pa lang maalala na natin ang Palm Sunday. Hindi ko na kailangan i-remind. So anyway, let's continue with our reading. So, let's go to Hebrews 11 once more. And this time, let's go to verse 23. So, napag-usapan na natin si Joseph, diba? Ano na yan? Ng last Sunday. Let us read. It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. So, another example of faith. Dito naman, hindi pa natin pag-uusapan si Moses. Kasi, even though maikli lang yung part nila sa story, people of faith din ang parents ni Moses. Diba? Yun nga, so, sinabi nila dyan, Moses' parents hid him for 3 months when he was born. Tandaan natin, diba, nasa story ng Exodus, sa bandang simula, makikita natin yun sa, sa simula pala ng Exodus onwards. Diba, maalam naman natin na sinasabi doon na lahat ng mga Hebrew, na mga babies ay pinapano, especially kung lalaki sila, diba? Kung babae, pwede daw silang hayaang mabuhay. Pero kung lalaki, ay kailangan daw itapon doon sa Nile River. Kasi nga, natatakot na yung Pharaoh na dumadami na daw yung mga Israelites. Baka daw one day ay sila ay sumiklab at i-take over ang Egypt. So, na lang natin makikita na ang kanyang katapangan. Natakot siya doon sa mga foreigners doon sa kanyang sariling bansa. So, pero according daw dito, they were not afraid to disobey the king's command. So, tinago daw nila si Moses, diba? Kaya in the end, nang hindi nila kinaya, sakalang nila hinayaang lumutang sa basket si Moses, nakita siya ng Egyptian princess, and from there, doon na nagsimula yung story ni Moses, diba? So, sabi dyan, they saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. Makikita nga natin yan dun sa Exodus 2 It's supported, of course, by yung original na scripture niya. So, let's go to Exodus 2 and let's go to verse 1 and 2. So, Exodus 2, 1 and 2. Let us declare. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. Ngayon, dahil medyo medyo naging curious ako about doon sa word na ginamit kay Moses, special baby daw siya. So, parang nagbasa-basa ako, and of course, I meditated to see kung ano yung ibig sabihin niyan. Doon sa mga nakita ko, yung ibang mga commentary, minimension nila na pag sinabing special, na maganda daw, talagang magandang tingnan. Maganda yung physical appearance ni Moses sa baby.
Ako naman, parang sinabi naman sa akin ng Holy Spirit na I don't think yun lang ang reason. Bakit? Ibig sabihin ba, kung pangit si Moses, ay ang pangit, tapon ko na to. So, no. Hindi lang siguro yung itsura niya yun. So, hindi nila tinago si Moses dahil, uy, ang cute, tatago ko to. Parang tuta lang, akin yung patik. So, no, hindi yung appearance siguro niya dyan. Dito natin makikita na dito pala, nag-exercise na sila ng faith, although hindi specifically minention ng Bible. Tanda naman natin na just because hindi sinabi ng Bible doesn't mean it didn't happen. So, merong mga ini-imply ng mga messages ng Bible na mapipick up lang natin, of course, with the help of the Holy Spirit. Anyway, this could be, of course, one example of that. So, definitely, nakita nila na merong first something kay Moses na they probably, of course, maaari na they had a vision of ano yung magagawa ni Moses kapag lumaki na siya. So, hindi naman minention specifically sa Bible, so hindi tayo pwede agad mag-assume. Pero nonetheless, they knew na merong special na mangyayari kay Moses. So, and that's, of course, how I understand yung pagkakasabi nila dyan na special baby or special child. Hindi yan yung pagkakaintindi natin ngayon na special child, yung mga autistic. So, ewan ko kung sino nagpauso ng ganun Kapag special, autistic. Parang, ewan ko. Siguro yung nagpasimula din ng mga pamahiin, yung lasing na napadaan. So, yun yung nagsimula nun. So, anyway, yun nga special first child daw siya, And, of course, just by a bit of trivia, makikita naman natin ang mga pangalan ng parents ni Moses sa Exodus 6 pa. So, hindi lang of course mini-mention dito. Ang pangalan ng parents niya, yung tatay niya ay si Amram and ang nanay niya ay si Yochebed. So, si Amram and Yochebed ang pinag-uusapan natin ngayon. So, yun nga. Dito pala makita natin na they of course displayed faith. Bakit? It takes a great amount of faith para labanan ng of course authority, lalo na ng time na yon na yung authority na yon ay may authority na pumatay. Diba? Kita mo, pinapatay nga yung mga anak nila. And of course, alam naman natin na if ng time na yon ang Pharaoh, kapag ni-research natin yan, ang mga Egyptian Pharaoh ay hindi lang sila basta-basta. Kasi dahil technically pagan religion ang pina-follow nila, wala sa kanila yung hindi ka sumunod, okay, patay ka na. Diba? Makikita nga natin sa story ni Joseph, for instance. So, parang mabilis ang death sentence ng time na yon. Pero ano ba sinasabi ng Bible about this kind of faith na dinisplay ng parents ni Moses? Let's go to Proverbs for that, for a clue, and of course for a good lesson in life. Let's go to Proverbs 28 and let's go to verse 1. Let us declare, "The wicked run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions." So, napag-usapan na natin to in the past. Na, of course, as Christians, we should, of course, be bold. Diba? Hindi yung pagkakaintindi ng Pilipino sa salitang bold. May damit dapat. So, ibig sabihin ko, bold na matapang. Okay? Yun, hindi ko nagigets yung expression niya. Ba't ba yung mga Pinoy pinauso na kapag sinabing bold, walang damit? Okay. So, yun nga. Pag sinabing natin bold, yung boldness, yung talagang kailangan, malakas ang loob, matapang. Diba? So, actually, maganda nga mag-pick up natin ang lesson dito kasi sinasabi dito na the godly are as bold as lions. Pero ano daw tinatawag sa mga duwag? Hindi nila sinabi dito na yung mga cowardly, yung mga matatakutin, yun daw yung mga they run away when no one is chasing them. Sabi dyan, ano tinatawag sa kanila? The wicked. Diba? Mga masasamang tao daw ang mga tumatakbo. O mga masasamang tao daw ang natatakot. Diba sa atin, iniisip natin, kapag kunyari ang isang tao ay takot, hindi naman natin sinasabi na masamang tao yan. Pero sinasabi ng Bible na yun daw ay mga wicked na people. Obviously, yung dinidescribe nila dyan ay mga duwag. Mga tumatakbo agad, di ba? So, bakit? Actually, it makes sense. Kasi sinasabi naman talaga sa Bible, di ba, na fear, of course, di ba, is yung absence nga ng faith yan eh. So, what are we kung wala tayong faith? Definitely, hindi natin pwede natin tawagin ang sarili nating mga Kristiyano. Paano ka magiging Christian if you don't have faith? Di ba? So, kaya nga sinasabi natin na ang kabaliktaran ng faith is of course yung fear, di ba? So, therefore, talagang it makes sense na sinasabi dito sa Proverbs na ang mga taong natatakot, ang mga taong walang lakas ng loob para tumayo, di ba? To stand by their faith, yan daw ay mga wicked na tao. Wag natin pagkaila kapag tayo ay natatakot sa mga bagay na sinasabi ng Bible ay wag tayo matakot.
considered na mga masasamang tao na tayo, mga wicked people na tayo. So, hindi ako nagsabi nun, yung Bible na nagsabi nun. Diba? Kasi, bakit ba, diba? Paano ba daw natin kailangang exercise ang faith natin? First of all, ito, isang well-known verse. Let's go to Matthew 7, and let's go to verse 13 to 14. Let us declare. Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So, actually, mas maganda pa nga sa NLT version yung description nila ng road that leads to destruction. Can you flash it in NLT? Yung road to destruction daw is the highway to hell. Sa mga mahilig ng rap songs na classic, ay alam natin yan. Pero yun nga. So, yun nga, diba? The gateway to life and the highway to hell. So, yun ang sinasabi natin. Diba? Kailangan nga, we have to be bold. So, katulad din ng mga parents ni Moses, kailangan willing tayo as Christians, we have to be willing to go against the flow. Diba? Kung lahat pupunta dito, hindi ibig sabihin doon din tayo pupunta. Sometimes, makikita natin yung sarili natin sa mga situation na tayo na lang ang pumupunta the other way. Diba? Kumbaga, ano nga yan parang dyan natin makikita yung, talagang yung journey ng isang Christian sa buhay. Diba? Nag-a-apply sa Christians kasi, yung saying, na diba, sinasabi nila na ang it's not yung destination that counts. It's the journey. Of course, sa atin, nagka-count din naman yung destination natin dahil, of course, ang destination natin ay kasama si Jesus sa langit, diba? In heaven. So, yes, it counts. Pero, hindi naman yun ang ibig sabihin ng saying. Ibig sabihin, it matters kung mas nagmamatter kung paano tayo mag-journey papunta dun sa destination natin. Kasi tingnan mo, tayo mga Kristiyano, pag Kristiyano na tayo na tunay, naturally, alam natin na ang destination natin ay heaven. So, hindi na natin kailangan masyadong i-concern kung saan tayo pupunta. However, despite yung mga paniniwala ng mga ibang mga Christians, actually, narinig ko na nga yung kontra dito na isang pastor, nakausap ko isang beses isang pastor, hindi ko na kailangan i-name who, pero sa mga nakakilala sa akin, baka kilala ko sino nagsabi nun. So, according daw sa kanya, ang nagmamatter daw ay yung destination and not the journey. At ginamit niya pa itong verse na to. Sinabi niya nga kasi, diba, parang wide is the gate that leads to destruction, pero narrow is the gate that leads to life. Pero, I don't agree Parang the Holy Spirit tells me that the journey is what matters. Kasi tingnan mo, kapag pinalo natin yung kabaliktaran nun, na ang nagmamatter lang yung destination, never mind na yung journey natin, parang dyan na bumabagsak yung mga Kristiyano na okay lang, saved na ako. Ano naman ang mangyayari sa akin kung magkasakit ako, kung hindi ako victorious sa buhay na to, kung ako naghihirap, in the end, pag namatay ako sa langit naman ako. Yun lang yung mga Kristiyano na nagmatter lang sa kanila, yung destination, hindi nila in-exercise ang faith nila. Hindi nila in-exercise ang faith nila according dun sa sinasabi ng Bible na bibigyan sila ng kagalingan sa sakit, bibigyan sila ng lahat ng pangangailangan nila, 'di ba? So, dapat hindi tayo maging ganun Hindi sinasabi ng Bible na maging ganun tayo. Dapat nagmamatter ang ating journey papunta sa langit. So, ang journey natin, itong buong buhay natin, mula pagkapanganak hanggang sa mamatay tayo. So, pag namatay na tayo as Christians, yun na, doon na tayo dadating sa ating destinasyon, di ba? Pero, during sa journey, kailangan pinapansin natin kung ano ginagawa natin, di ba? We always have to have faith. Kasi marami tayong face na mga problema, huwag tayong magpapatalo. Kasi, kung hindi naman para sa atin, kung ayaw yung ipin yung sarili natin as Christians, isipin natin ang mga susunod na henerasyon. Yung mga anak natin, 'di ba? Yung mga susunod mga bata na nakakita sa atin, yung mga susunod na generation na nakita nila na ang mga Kristiyano pala ay ganito, talunan buong buhay, victorious lang sa bandang huli. Hindi, sinasabi ng Bible na ang Christians victorious from beginning to end. Hindi sinasabi na hindi tayo makakakuha ng problema. Of course, maraming problema sa mundo dahil nag-e-exist si Satan. 'Di ba? Unfortunately, nandiyan si Satan na minsan mas active pa sa mga Kristiyano. Na habang nandiyan si Satan, expect na magkakaroon tayo ng problema. Pero sinasabi ng Bible na madadaanan natin lahat yan. If only we have, of course, faith. And yun naman ang nangyari sa, of course, kay Moses, diba? Nadaanan nila yung problema na yun. Hiwalay si Moses sa pamilya, true. Pero eventually, na-unite din siya dun sa nanay niya. Dahil yung nanay niya ang nag-alaga sa kanya. And, of course, in the end,
Oh, parang maganda ang kinalabasan, 'di ba? Victorious pa rin sila, nakatakas sila sa slavery nila lahat-lahat. So, of course, we have to be bold na labanan kung anong majority. Tandaan natin ngayon, ang madalas, sinasabi ngayon ng mga tao na kung ito ang ginagawa ng marami, ibig sabihin, ito dapat ang ginagawa din natin. Pero hindi yun ang always ang case. Tandaan natin na maraming tao ngayon, parang maraming tao ngayon ina-accept na ang pagiging bading, 'di ba? So, ang ibang bansa fully ina-accept na nila 'yan. 'Di ba? Pero ibig sabihin ba kailangan i-accept na rin natin? Hindi. Sabi ng Bible na no, it's hindi siya magandang practice. So therefore, kailangan lalabanan natin siya. So, a lot of times we have to have faith na we have to go against the flow. Babayaan na natin yung iba na pumupunta dito. Lahat sila nandito, dito ang tama. Dito tayo pupunta. Diba? So, just like, of course, yun nga, si Amram at saka si Yochebed na ginawa ng tinago nila si Moses. We also, of course, need to get yung lesson sa Romans. Let's go to Romans 12 and let's go to verse 2. Romans 12:2. Okay, let us declare the word. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So, actually, mas sinimplify ng NLT yung, of course, itong verse na to from the NIV. Pero, actually, madali naman siyang intindihin, di ba? No need for further explanation. Wag daw, diba? Don't copy the behavior and customs of this world. Kasi, yun din ang madalas na nangyari sa atin. Diyan nga natin, isa pa ano yung boldness natin eh. Sinasabi ng marami na parang ang authority daw ay lagi nating susundin. True, sinasabi ng Bible na ang authority na binibigay sa mga tao ay given din by God. Pero sinasabi din ng Bible na hindi na nag-a-apply ang rule na yon if yung authority ay inuutos sa'yo na gumawa ng something na labag sa sinasabi ng Bible. Diba? Just like the same way na sinasabi ng Bible, diba, na children always honor and obey your parents. Tama 'yon, sinasabi ng Bible 'yon. Pero hindi ibig sabihin kapag kunyari yung mga parents sinasabi na sa mga anak nila na gumawa ng something na against the word of God, gagawin na nila. Hindi nakasama 'yon. Diba? Hindi mo na pwedeng i-honor ang inuutos sa'yo ng authority kung ang ibig sabihin naman nun ay lalabag ka dito sa sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi sinasabi dito na ang greatest commandment of all is of course love the Lord your God with all your heart. Sumusunod lang doon yung love your neighbor as yourself. Diba? So, bago ang mga tao, si Lord muna. So therefore, siya pa rin ang authority na anuhin natin. And yet, marami na tayong maririnig. Once again, ako na-experience ko rin yan several times. Sinasabi daw sa akin, as a Christian, dapat, wag na lang daw ako mag-speak up ng parang sumunod na lang daw tayo. Kasi daw, dahil ako nag-aaral ako, parang nangyari yan during nagkaroon ng isang issue sa school namin. Of course, ako nag-speak up ako. Because I felt na I was in the right naman at kailangan magsalita ako. Pero, although nag-agree naman sa akin yung mga professor at saka yung pastor, kasi basically yung mga professor namin sa school ay mga pastor din minsan, sinabi nila na dapat sumusunod na lang ako. Actually, narinig ko na rin yun several times parang sumunod ka na lang kasi sila ang authority, kami mga estudyante lang. Pero hindi mali nga kasi ang ginagawa. Yun ang hindi man nagagawa ng maraming tao ngayon Siguro na-experience nyo na rin yun in the past o baka nakakita na kayo ng mga kasama nyo in the past na kunyari, may pinatupad na ganito. Nakaw, ang tindi ng reklamo. Talagang, ano pa yan? Hindi dapat pwede yan. Nag-uusap sila. Parang, dapat kasi hindi nila ginagawa yung ganyan. Pero pagdating sa, halika, puntahan natin, kausapin natin yung nag-utos, ay, wala nang sumasama sa'yo. Baka meron na kayo na-experience sa ganyan. Ako, nakailang beses na. So, at believe me, nakakaasar siyang maramdaman. And let's hope na kung hindi nyo pa nararamdaman yun, huwag nyo na mararamdaman yun ever. So, doon natin nakikita, diba? Sinasabi nga we have to be bold. Kasi wide is the gate, pero leads to destruction naman. Sinasabi din dito sa Romans, diba? Don't copy the behavior and customs of this world. Hindi lahat ng ginagawa dito sa mundo ay tama. Actually, tumingin lang tayo dyan, Parang pwede nyo laruin yung game na ginagawa ko, minsan from time to time, kunyari, sumasakay ako, kunyari, papasok pa lang ako sa school, lalabas pa lang ako ng bahay. Naglalaro ako ng game.
sinasabi ko sa sarili ko, dapat sa isang buong araw na to, hindi ako makakakita ng bading. O kaya sabihin ko, sa buong araw na to, hindi ako makakakita ng nagyoyosi. Hindi pa ako nananalo sa game na yon ever. Nilalaro ko na yon since high school. So, ilang taon na ako ngayon, diba? Hiyang-hiya naman ako sa mundo. So, okay. Yun nga. Diba? So, going back, our faith requires us na hindi tayo dapat susunod lagi sa example ng mundo na to, diba? So, just like, of course, yung parents si Moses, talagang willing talaga sila na i-risk ang buhay nila for the sake na to follow, of course, their faith. So, basically, to exercise yung faith nila. And we have to be the same. Huwag tayo laging susunod sa mundo. Let's go to Joshua 1:9. So, alam na naman natin ang Joshua 1:8, pero let's go to the verse next to that. So, Joshua 1:9. Okay, let us declare. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. So, totoo to nang sinabi kay Joshua way back then, nang kinoconquer pa lang nila ang land of Canaan, pero totoo pa rin yan up to now, di ba? Actually, di ba, ang verse prior to that, sinasabi na unang-una, we have to meditate on the Word. Kailangan, alam na alam talaga natin ang Word na to. Hindi naman sinabi na memorizein mo ang buong Bible, pero at least you have to know kung ano yung mga promises na sinasabi dito ni Lord. Ano ba promises niya regarding wellness? Ano promise niya regarding prosperity? Kailangan alam natin yan at willing and kayang-kaya nating sabihin with our mouths. Kailangan natin i-declare yan, di ba? So, yun ang pinaka-main point nun. So, ano ba daw kasi ang reason kung bakit kailangan gawin natin? Kasi pag alam natin kung ano ang will ni Lord sa atin, ito ang mangyayari, di ba? We can be strong and courageous. Sabi nga dyan be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Tayo mga Kristiyano, kasama natin si Lord. So, dapat hindi na tayo matatakot na to face yung wrong kind of authority. Diba? Kung alam natin na mali, kailangan magsalita tayo. Let's have faith na kasama natin si Lord. Paano tayo magkakaroon ng faith? Sabi ng Bible Sabi ng Bible, kasama niya natin, kasama siya natin lagi. Ayun, nalilito yung aking dila. Okay, so yun nga, diba? So, we can also go to 2 Timothy. Let's go to 2 Timothy 1, verse 7. Let's go to 2 Timothy 1:7, and let us declare. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Well, of course, yung timidity na yan is once again, yan nga na naman yung pagiging matatakutin, di ba? Mahiyain, kasama na rin yun. So, exercise of pride din yan, tandaan natin. So, kung tayo ay laging natatakot, laging nahihiya, yan ay of course pag-exercise ng pride. Kasi once again, iniisip natin sarili natin. Paano kapag ako ay ganito? Paano pag ako ay ganyan? So, ako, it's all about me. Diba? Your needs na lang lagi. So, sinabi nga dyan, diba, what did He give us? He gave us, of course, a spirit of power, love, and self-discipline. So, doon pa nga lang sa power, dapat matapang na tayo diba? So, let's also go to Luke 12. Let's go to Luke 12 and let's go to verse 4 and 5. Diba? Ang dami natin makikitang verse. Actually, hindi lang to mga verses na pwede nating tingnan. Let us declare. Dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot do any more to you after that. But I'll tell you whom to fear. Fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He is the one to fear. So, wag lang nating misunderstand tong verse na to Sinasabi dyan that yes, the Lord has the power to kill, pero hindi tayo papatayin ni Lord, okay? Dahil, frankly, hindi very good yon. Hindi yun something good. Pero sinasabi nga dyan that yes, of course, matakot na, parang ang pinaka-main point ng verse na to is, huwag na tayong matatakot sa anything physical na pwede mag-harm sa atin, di ba? It doesn't mean naman na tayo ay haharapin nating face on, ayan na yung danger, diba? Ayan na yung peligro, dire-diretso pa rin tayo. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Ibig sabihin dyan, parang dahil nga, of course, ano ba sinasabi ng Bible? We have to be dead to ourselves na. Diba? We are, of course, first of all, spiritual beings bago tayo physical beings. Mas mataas ang spiritual. So therefore, hindi na natin kailangan matakot kung sa mga tao na masasaktan or maaabuso ang ating mas lower na level na being, di ba? So
So, ito kasi ang highest eh. Matakot tayo dun sa pwedeng i-endanger ang ating spiritual being. So, pero kung hindi niya naman kaya tayo galawin spiritually, kung kaya niya lang tayong gawin up to the physical level, ba't tayo matatakot, diba? So, once again, makikita natin yung example na yon doon sa parents ni Moses, diba? Kay Amram at saka kay Yochebed. So, makikita natin na hindi sila natakot, diba? To hide. And imagine natin kung gaano katagal nila tinago si Moses. 3 months. Tandaan natin na nandun sila sa Egypt. Puro Egyptians doon. Diba? So, laging may danger na makita. At of course, pag nakita si Moses, papatayin si Moses at tapon sa ilog. And alam natin na may consequence din yun. Sigurado papatayin din yung mga parents. And yet, kinaya talaga nilang itago yun ng 3 months up to the point na hindi na talaga nila nakaya. And of course, their faith was rewarded. Diba? Na-save ang nation of Israel through Moses. Ginamit si Moses, diba, to do that. So, ang dami mga verse sa Bible na sasabi na we should of course not be of course afraid. Diba nga, sinasabi nga nila sa na parang there's at least 365 times daw na sinabi na do not be afraid. Actually, I looked that up. Hindi pa naman talaga na-prove. Pero, ang magandang point doon is, depende kung anong term for do not be afraid, kasi pwede rin do not fear or do not waver. So, mga fear not. So, depende daw kung ano i-search mo. Minsan daw lumalabas pa daw, mas marami pa sa 365. So, hindi daw entirely proven that it's exactly 365, pero we can rest assured, it's more than that. Diba? So, ang pinaka-main point ng trivia na yun, false or not, is sinasabi ng Bible, huwag tayong matakot. So, yes, of course. Kasi nga, when we discard yung ating pagkatakot, ang ating fear, dyan na lang natin may exercise ang ating faith. Diba? So, kailangan umalis muna ang fear bago tayo magkaroon ng faith. Kasi yung faith, or actually to say it another way, kailangan we have faith para ma-push out natin yung fear na yan. Either way, hindi pwede meron tayo pareho. Diba? It's either faith or fear. So, wala tayong in-between na medyo I'm a bit afraid but I also have a bit of faith. Asa ka. So, let's go to Acts 4. Let's go to Acts 4 verse 31. Okay, let us declare. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. So ito nga, yung beginning ng, of course, a Christian church. So yun nga, di ba? Pumasok ang Holy Spirit, or dumating, of course, ang Holy Spirit sa kanila. They received it. They received the Spirit, and ano nangyari? They were able to preach the word of God with boldness. Dito na natin makikita mga examples sa mga tao na, of course, in-exercise talaga nilang boldness nila. Ano sinasabi natin dito? In order for us para ma-exercise ang boldness, we have to have the Holy Spirit's help. So, hindi tayo kasi yan din ang pinaka magiging problem natin. We know na kailangan nating tanggalin ang fear natin para properly natin ma-exercise ang faith. But, kailangan, we need the Holy Spirit's help. Hindi natin basta-basta matatanggal ang fear na yan kung we don't have the Holy Spirit in our hearts. We have to, of course, accept the Holy Spirit, and from there, bibigyan tayo ng boldness. Nandiyan na yung spirit of boldness. So, pwede pa rin naman tayo maging bold without the Holy Spirit, pero yung boldness na yan, physical boldness lang yan. Human level lang yan na madaling mawawala yan. Madaling nasa-shake yan. Ito ang boldness na hindi na nawawala regardless of kung ano yung danger. Kasi nga, hindi ka na nag-worry about kung ano pwedeng gawin sa'yo physically So, hindi talaga mawawala yung boldness na yan. Let's also go to Ephesians 6. Let's go to Ephesians 6:13. To those familiar sa verse, of course, this is of course yung armor of God verse. Let us declare. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Nakatayo pa din in the end, victorious. Diba, dinidescribe dyan in particular lahat ng mga pieces ng armor of God. Pero let's look at some pieces in particular. Let's go to verse 16 to 17. So, Ephesians 6, 16 to 17. So, ito yung pinaka-key ng mga parts natin dyan Let us declare. In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, yung unang pansinin natin dyan, sinasabi dyan na faith is reflected as a shield.
Diba? Kailangan daw natin ng shield of faith. Diba? So once again, kailangan pa rin natin talaga ng exercise ang faith natin. Bakit? Kasi daw, sabi daw, the shield of faith will stop the fiery arrows of the devil. So ano ba yan yung mga panang nag-aapoy ng Diablo? Diba? Ano ba yung mga pwedeng itira sa atin ni Satanas? Yan na nga yung yan na nga yung mga bagay na pwedeng mag-cause ng fear sa isang tao. Diba? We have to have faith para harangan natin yung fear na yan eh. And therefore, lalo natin ma-exercise ang faith natin. Ano ba yung mga kinakatakutan ng mga tao? Natatakot ang mga tao na magkasakit. Obviously. Huwag natin sabihin na, ako, sige, okay lang, sakit, pumunta ka dito. Hindi. Physically, ang mga tao ay, of course, in a physical sense, takot tayong magkasakit. Pero ang Christian should never be afraid of sickness kasi binigyan na tayo ng victory over that. Diba? So, ano pa ang kinakatakot natin? Natatakot tayo na one day, wala na yung mga kailangan natin sa buhay. Wala na tayong perang pambili ng pagkain. Wala na tayong pambayad sa ating mga bill. Wala na tayong pambayad sa bahay o sa mga tubig o sa kung ano man ang kailangan natin bayaran. So, natatakot ang mga tao sa mga ganyan. Pero and yet, once again, sinasabi ng Bible, victorious na rin tayo dyan. Kasi the Lord will provide for all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus and many other verses. Diba? So, ano yan eh? If you have faith, naharangan mo na agad lahat ng pwedeng itira sa iyo ni Satan. And jumping to the last part, yung sinasabi dyan, we have to take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, syempre, meron na tayong defense, kailangan meron din tayong offense. Kailangan lumalaban tayo. And of course, ang only way lang para lumaban tayo is, of course, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Once again, itong sinasabi natin dito, itong living word natin, ang katotohanan na walang katumbas, ang highest authority, ito, of course, pwede natin gamitin in order for us to exercise yung bold faith. So, hindi lang basta faith ang hinahanap sa atin or hindi lang basta faith ang kailangan natin as Christians. Kailangan yan ay bold faith. Kasi if hindi naman natin pwede talagang tawagin na faith yan kung natatakot ka at the same time. So, kung tutusin, parang medyo redundant nga yung pagkakasabi niya, bold faith. Basta, faith is naturally bold. Diba? So, yun na lang pwede natin sabihin doon. So, pag sinabi mong faith, automatic, with boldness yan. So, and of course, itong verse na binasa natin ngayon, it always leads to ating key verse. Ang key verse ng Hebrews 11, Hall of Faith, ay hindi nasa Hebrews 11. Ang key verse natin dyan ay nasa Romans 10:17. King James Version, please. And of course, by now, dapat alam na natin itong verse na to. So, okay, let us declare. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, katulad nga na binasa natin kanina dun sa Ephesians, sa Armor of God series of verses, ang kailangan talaga natin dyan ay the Word of God. So, going back doon kay Amram at kay Yohebed, makikita natin, di ba, na sila nga, na-exercise nila ang faith nila, even though wala pang nasusulat na scriptures. Diba? Parang nandun lang talaga yung kanilang belief in the promise eh. Diba? Hindi natin pwede sabihin na may Bible na sila. Bakit? Kasi ang pinoprotektahan nilang baby, si Moses. Si Moses ang nagsulat ng first 5 books ng Bible. So therefore, wala pang Bible ng time na yon. And yet, kaya nilang i-exercise ang faith nila. Talagang ni-risk talaga nila ang buhay nila. Hindi na sila sumunod sa iba na, of course, I'm sure na merong mga tao na sumunod na lang, na tinapon na lang ang mga anak nila into the river dahil otherwise, mamamatay sila. Pero sila hindi. They chose na wag gawin yon, di ba? Exercise their faith, in-exercise nila yung boldness nila, and nakuha nila ang reward in the end. Nabuhay ang anak nila, naging great leader, and of course, nakakuha sila ng freedom mula sa pagiging alipin because of that. So, ano ba yung mga nagiging problems natin, nagkukos ng fear natin? Natatakot ba tayo na ang pangangailangan natin ay hindi na matutupad? Natatakot ba tayo na baka magkaroon tayo ng sakit one day at hindi na tayo makapagtrabaho, hindi na tayo kumita para sa ating mga pamilya? Natatakot ba tayo na ang trabaho natin ay ini-endanger ng mga tao na physical lang naman? Diba? So, dapat hindi tayo natatakot sa mga ganon. Sinasabi ng Bible dito, diba nga, na matakot ka lang doon sa mga tao na kayang lumampas ang harm sa'yo, kayang lumampas sa physical level ang kayang gawin sa'yo, diba? Pero kung hanggang physical lang ang kaya nila, huwag ka na matakot, diba? You have to have faith. So, once again, we have to have faith. So, of course, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, once again, kailangan natin talagang i-emphasize na
wag tayong maging ilusyon na magkakaroon tayo ng faith na hindi natin binabasa ang Bible, diba? Yung Bible talaga, reading of the Word is a requirement para magkaroon tayo ng faith to begin with. So, ang faith natin maglilid sa boldness para malabanan natin lahat ng kayang ibato sa atin ni Satan, diba? Whether danger sa trabaho, danger sa pangangailangan, danger sa katawan. Pero nonetheless, kung hindi naman natin binabasa ang Bible, ay walang magagawa sa atin yan. Wag din na tayo mag-iilusyon na okay lang kasi meron naman akong nilike na page sa Facebook na from time to time nagpo-post sa akin ng mga verses. Verses yan. Ang verses hindi nag-i-equal ng Bible. Ang Bible may mga verses. Pero hindi porke nakabasa ka ng isang verse a day ay nagbabasa ka na ng Bible. Kailangan bigyan natin ng time ang sarili natin na basahin talaga ang Bible. Tandaan natin na walang tao sa mundo, I don't believe na walang tao sa mundo na hindi makakapag-spare ng kahit na 5 minutes lang ng pagbabasa. In 5 minutes, marami ka nang mababasa sa Bible. So imagine if more than 5 minutes ang spare time mo, 'di ba? So maraming tao they have more than 5 minutes. So let us of course give time sa word kasi nga sinasabi diyan, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Maghanap pa kayo ng ibang verse diyan na sinasabi na may alternate na pinanggagalingan ng faith. Hindi, laging always ang word lang ang kinababagsakan niyan. Maaring sabihin nila in a different way, pero just by this verse, talagang through the reading of the Word and through the understanding of the Word, through the Holy Spirit, yun lang ang makapagbibigay sa atin ng faith. Diba? Talagang the Word lang. Kasi, well actually, when you come to think of it, yun lang naman talaga pwedeng sabihin ng Bible eh. Kasi bakit? Kung sasabihin bigla ng Bible na meron pang other way to get faith, kinokontradict na ng Bible ng sarili niya. And we know na totoo ang Bible kasi ito ay ginawa ng isang perfect na Diyos. Diba? Jesus is perfect, therefore expect na ang kanyang salita ay perfect, hindi ito nagko-contradict. Kung ano sabihin niya sa isang verse, hindi yan mako-contradict ng kahit ano pang verse dito sa Bible. And isipin natin kung kano karaming verses ang nasa Bible, diba? So, Word. Diba? The Word will of course always bring us faith, and with our faith, we will get boldness, and we will get blessings because of it, diba? So, the Word equals faith equals blessings. So, once again, may na-pick up na naman tayo. And at the same time, nakilala nyo, kung hindi nyo pa kilala, nakilala nyo ang parents ni Moses. Si Amram at saka si Yochebed. Let us, first pray. Oh, and of course, as always, before I forget, because lately, feeling ko, nakakalimutan ko, I'd always, of course, like to invite everybody na wag lang sa upuan nyo. I'd like to invite everybody na either kung nararamdaman nyo na hindi nyo pa talaga tinatanggap, of course, fully si Jesus. And when I say fully, as in tinatanggap nyo yung kanyang threefold being, of course, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, sa buhay nyo. Kung hindi nyo pa siya tinatanggap, or kung feeling nyo na natanggap nyo na siya before and yet hindi nyo naman na-dedicate ang sarili nyo into, of course, serving Him. Siguro dahil sa mga problema sa buhay, well then perhaps this is now a good time para tayo ay mag-approach. Huwag tayong mahiya. Like sinasabi ng Bible, diba? We need boldness. Diba? So kung hindi natin pwedeng i-approach si Lord na tayo ay nahihiya or natatakot, kailangan tayo ay mayroong boldness. Diba? So I ask na kung everybody who wants to rededicate themselves for sa Panginoon, or those na gustong talagang tanggapin siya for the first time, I ask that tayo ay mag-approach, huwag tayong matatakot. Hindi naman tayo kakagatin ni Lord, and definitely ako ay hindi nangangagat. So, of course, you can of course approach right now. Kung wala namang gustong of course mag-approach, kayong mga bata, natanggap niyo na ba of course si Jesus? Kaya nga, sino ba ang hindi pa ba of course talagang tunay na tinatanggap si Jesus? Tandaan natin na ang pagtanggap kay Jesus hindi nananalangin naman ako kaya sumisimba ako. Merong mga tao na buong buhay nila nagsisimba pero hindi pa nila natanggap si Jesus. So, yan, sige. Of course, I'm very glad. Huwag tayong matatakot, bata man o matanda ay equal of course ang pagtanggap kay Jesus. Let us pray. First, our Father in heaven, we thank you. Our Father in heaven. Sige, tagalogin ko na lang. Aming Ama sa langit. Mas maganda kung sinusundan niyo ako.
Sige, mag-pray tayo. Of course, huwag tayong matakot na mag-pray. No, bakit tayo matatakot na mag-pray? Hindi naman tayo bibigyan ng tatamaan ng kidlat ni Lord. Hindi ganun si Lord. Okay, let us pray. Aming Ama sa langit, marami pong salamat dahil tinanggap nyo kami kahit na kami mga makasalanan. Ngayon po, ay tinatanggap namin ang iyong kabuuan. Tinatanggap namin sa aming buhay ang Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Banal na Espiritu. Tinatanggap namin ang iyong kabuuan sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buong buhay. At dahil dito, masasabi na namin na kami ay tunay na anak ng Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Actually, sa ganong simpleng prayer ay, of course, natanggap niya na, of course, si Jesus. Tayo ay mga anak ng Diyos. And let's always remember na hindi nagtatapos doon ang buhay ng isang Kristiyano. Of course, kung tayo ay Kristiyano na, kailangan natin pakita, of course, hindi lang sa sarili natin, hindi lang kay Lord, kundi sa buong mundo, na tayo ay iba sa mga taong hindi pa tumatanggap. Tayo anak ng Diyos, so basahin natin ang Bible. Tayo, of course, ay regularly mag-serve kay Lord. Pwede tayong magsimba, umattend ng Bible study, prayer meeting. Talagang pakita natin talaga na tayo ay tunay na anak niya, tinanggap natin siya, mahal natin siya. Dahil hindi naman natin minimit ng isang once a week lang ang ating mga mahal sa buhay, diba? Kung mahal natin yan, as much as possible, gusto natin siya laging makasama. Ganon din, of course, kay Lord. And once again, of course, let us pray a prayer of thanksgiving. Father in heaven, we thank you for the truth that you have provided. We thank you for the word that gives us confidence that we can, of course, we can have faith. And because of this faith, we can stand bold. We will be bold against all that can hurt us physically. We thank you, Father, for in your word, you have stated that with boldness, we can, of course, withstand all of the fiery arrows of the devil. We will not be put into danger. Through our faith, we will be protected from people who want to ruin us. We will be protected from dangers to our wellness, dangers to our health, from dangers that threaten our prosperity, and of course, dangers that threaten our well-being, our families, our friends, our jobs. So we will always be protected from all of these dangers because of course, it is your promise. And it is a promise that we can stand by faith through your word. We thank you, Father, for the Holy Spirit that teaches us all of these things. And we thank you, Father, for your goodness. We thank you for your grace. And we thank you for this truth that you have given us so unselfishly. We thank you, Father, for being so good to all of us. We love you, Father. We honor you and we praise you with boldness. In Jesus' name, amen. Okay, let us declare. Let us all stand. Tayo po'y tumayo.